Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, lies! Kasinungalingan! Hindi makatarungan at malisyoso ang paratang mula sa ilang senador ng mayorya laban sa mga miyembro ng minority, kabilang ang aligasyong umalis sila ng maaga dahil may warning o may alam na silang may mangyaring gulo noong gabing nagkaroon ng shooting incident sa Senado. Malayo sa katotohanan, unfair at malisyoso ang pahiwatay laban sa Senate majority. Sa amin, napaka-unfair ang insinuasyon na ginawa kaagad ng aming mga kasamahan sa majority na alam namin sa minority na may mangyayari yung putukan. Nilahat nga kami. Sinasabi na kami ay umuwi ng maaga at sila ay naiwan doon. Parang iniwan namin sila sa ere. Malayong malayo sa katotohanan ang pahayag na yan. Napaka-unfair at masyadong malisyoso. Wala silang basihan para sabihing umalis kami ng sadya para iligtas ang sarili namin at sila ay iwanan sa Senado. Walang nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Yan, may narinig akong ganyang mga paratang. Makalimutan ko na yung mga senador na parang ganun. Parang, but, hindi, ang kanilang naman, yung mga majority, parang nagtatanong, bakit tayo lang naiwan? Bakit maaga silang umalis? Parang ganon. Tapos tayo lang ang nakaranas ng grabing trauma o takot sa matinding putukan. So, ano ito ngayon? Napakainit ngayon ang usapin sa Senado. Kanya-kanyang patutsadahan na. By the way, ang ombudsman nag-issue na ng 6 months preventive suspension order laban sa against sa Sergeant at Arms ng Senado, yung bagong naitalaga si Major General Mau Aplasca. Preventive suspension. Siguro, kasi usually yan, mag-preventive suspension kung ang ombudsman papasok at mag-imbestiga. Then, naglabas ng pahayag si Ombudsman Boying Rimulya na bakit daw ganon ang ginawa ni Senator Bato, yung umiiwas siya sa batas. Ganyan ba ang mga elected senators natin? Umiiwas sa batas. Kaya tawagan din niya si Lacson. Diba si Lacson umiwas din sa batas nung una, may warrant of resign, di siya. Iyon kay Lacson is a Philippine court ang nag-issue. Tumakas pa rin siya. Ito ICC. Kung ako ICC, hindi ko susundin ang ICC. Kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, tatakas din ako. Hindi na tayo member ng ICC. Tapos gagawin niyo ako parang Tatay Digong, no way. Kaya, grabing sama ng loob o panghihinayang ni Ombudsman Boying Rimulya yung biglang nawala. Tumakas si Senator Bato. At ang isang person of interest na o mga persons of interest na pinangalanan ng NBI, Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, yung mga malalapit kay Bato, yun ang pinangalanan na person of interest.
na pwedeng makakapagsabi kung nasaan ngayon si Bato. But I don't know, kung ako si Senator Bato, hindi ko ipapaalam kung nasaan ako. Maliban lang sa mga ilan-ilang malapit sa akin. Tingnan nyo si General Bantag. Hindi pa nila naaresto hanggang ngayon kasi mautak si General Bantag. Baka hindi yun gumagamit ng cellphone. Kasi kung gumagamit ka ng cellphone, yan, madali kang matrace. Tapos, limited lang nakakalam. Kaya, I'm not sure kung Padilla, nakakalam ngayon kung nasaan nagtatago si Bato. Mayroon din siguro isa o dalawa. Kailang hindi rin sasabihin. Example, ako si Senator Bato. Tatanungin ako ng NBI. E di sabihin ko lang, wala. Hindi naman nila ako mapilit kung sabihin kong wala. Okay, so, hinihintay natin ngayon yung formal na publication ng desisyon ng Supreme Court sa petisyon na isinampa ni Senator Bato dahil nagsalita na si Attorney Torion na meron ng desisyon. Kailang wala pa silang kopya. May naunang post ni Mr. Rigoberto Tiglao kanina na sabi niya, Supreme Court did not issue a TRO versus ICC warrant of arrest because the warrant in itself is not legally walang epekto dito sa Pilipinas. Parang lumalabas illegal. It does not exist that ICC warrant of arrest. Kaya ang korte hindi siya pwedeng mag-issue ng TRO. Parang ganun. Kailang siguro advance information ni Mr. Tiglao kasi wala pa yung official na decision. Baka anytime from now or bukas, malalaman na natin kung may TRO nga ba o wala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa balay sa Tabangan og yero. So muna ni ang itsura sa iyang atop. So muna ni ang kadako sa buslot sa atop niya nga yero. Makita gyud nato nga panagad karaan na gid mga yero. Ipangbutangan lang og mga kahoy diya tungod kay kung muulan. So kining dinhi dapit sako lang gani ang ilang ginabutang tungod sa ulan. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon. O karon akong makita nga human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga yero. So napulihan na gyud tong ilang mga atop nga daot na kaayo. Napulihan na gyud tong mga buslot. So karon human na gyud sa pag-atop. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. Napulihan na gyud to ang among atop nga napulo na kapin ka tuig. Salamat kaayo.
May magantos sa ulan kay dili na matuluan. Oo, so salamat kaayo. Salamat kaayo.